Good day everyone, this is Sir Degs, and sa video ko na to ngayon is magre-review ako ng isang napakagandang firearm unit na locally manufactured in the Philippines. And kinuha namin to sa Links FA dyan sa San Juan branch. So shoutout nga pala sa mga natin dyan, mga tropa natin dyan sa Links FA San Juan, and also kay Sir Dino Reyes. Napaka-accommodating na mga tao dyan sa Links. Thank you very much mga sir. So itong unit na to is locally manufactured by Metro Arms Corporation. So this is the American Classic 2 1911 by Metro Arms Corporation. So kinuha namin ito dun sa Links. So thank you Sir Dino. And naghahanap kasi yung airpod ko ng 1911 na unit. So marami akong nabasa at napanood ng mga reviews, mostly positive. And dahil doon, ito yung naging top 1 sa list ko na isuggest sa airpod ko since naghahanap siya ng 1911 na unit. So ayun, wala nang maraming paligoy-ligoy pa, no? I-unbox na natin to. Tingnan na natin kung anong laman. So ito na, moment of truth. Yo! So first things first, kailangan muna natin i-check yung firearm for our safety. So tingnan natin kung may laman na wala. No load in the chamber. No magazine inserted. All clear. All good. So ang kasama nga pala sa box is yung firearm unit mismo. So yung kinuha namin is chrome finish. Tapos meron siyang dalawang 8 rounds na magazine na included. So this is an ACMAG or ACT mag made in Italy. So blue finish, tapos meron siyang steel na floors, tapos polymer yung ilalim niya. So ayan. Tapos meron siyang owner's manual nakasama. So ito, crucial yung mga information na nandito. So importante na basahin natin to, no? Take time to read this one, lalo na sa mga tropa natin na bago sa firearm. So wag niyo i-skip, maraming information dito na crucial na makakatulong kung paano niyo i-operate ng proper yung firearm. So yan, lamang ang nagbabasa, no? So punta na tayo sa firearm unit. Kinuha namin is yung chrome finish. So bakit nga ba chrome finish? Unang-una, fan ako ng mga chrome finish firearm, and at the same time ang pogi kasi tignan. So ganun din, less yung possibility niya na mag-corrode compared doon sa blue pag medyo naluma na. Magkakalawang ito, hindi, as long as linisin mo lang ng maayos, and hindi siya maarte sa kung paano mo siya linisin. And also isa pang nagustuhan ko dito is yung grips niya. So coming from the box, meron siyang wood grips na parang snake skin yung finish niya. Tapos merong logo ng Metro Arms. Yun, napaka-luxury ng dating. Ang ganda. And maganda yung finish niya, no? Meron siyang front serration dito para sa mga mahilig mag-rack, katulad ko sa harap. So ayun, napakaganda. Napakalambot, no? So meron din siyang no box style na rear sight, fixed front sight, madaling i-catch. So madaling ma-catch up yung yung front sight niya. Maganda. Tapos yung beaver tail niya is extended na rin. Lapat na lapat yung hammer kapag nakakap. So classic na classic, no? Cock and lock 1911. Tapos one-sided lang yung safety niya, single-sided safety. So hindi siya ambidextrous safety. So para sa akin na left-handed, so plus point din siguro maglalagay ako ng aftermarket na ambi safety. Pero hindi naman siya sobrang issue. Kaya ko naman mag-manipulate ng safety. Madali lang naman, hindi naman siya sobrang complicated na to the point na hindi ko magagamit yung firearm. So, madali lang naman. I've seen a lot of shooters na merong 1911 na walang ambi. So, mga left-handed din, pero hindi sila naka-ambi. So, depende na lang siguro kung paano sila mag-practice. So, nandun lang yung personal preference na lang. Pero plus point kapag left-handed ka tapos may ambi. So, yun. Considering na pag kumuha ko ng ganito, siguro isa yun sa ipapalagay ko. Tapos, na rin siya, combat style yung hammer. The same as the trigger. So, napakaganda ng
crispy yung trigger niya. Tapos sexy yung lagi naman yan sa mga 1911. Manipis ang dating kasi single stock. So, ang ganda sa grip. Ang ganda ng feel. So, luxury yung feeling. Hindi siya hindi siya mukhang hindi siya mukhang locally made actually. Para siyang yung mga yung mga itsura ng Springfield. So, napakaganda. Tapos, this is chambered in 45 ACP guys, and the big hole 45. So, big boy. And ayun, siguro ito itatabi ko to. Pag ako kukuha ka ng ganito, itatabi ko yung original grapes, papalitan ko ng G10. Hindi dahil ayaw ko, kundi gusto kong itago to kasi gandang ikip. Napakaganda ng quality ng grapes. Tapos yung grapes niya kasi hindi ko lang alam kung may available na mabibili ka exactly na ganito sa Lynx or sa Metro Arms mismo, pero sobrang quality ng grapes, ang ganda. So yun, all in all, this is such a nice firearm, nice looking firearm, and considering na 45, so iba yung dating. So ayun, napakaganda. Pag ginamit na namin sa range, brinake namin, ibibideo ko yun, i-upload ko dito. So titignan natin kung kukuha din tayo ng ganito natin, ng personal natin na ganito, kasi napakaganda talaga. So thank you sa Metro Arms, kasi alam ko ang Pilipinas is hindi siya yung main priority ng unit na to, kasi pang export nila to sa talaga to, sa US. So sabi nila kasi wala daw alog yung slide nito sa review ni Sir Guns Pinoy. So wala nga, napaka-sturdy. Tapos siya, luxury yung feeling niya pag hawak mo. Napakaganda. So sa inyo na mga naghahanap ng mga 1911 na quality pero hindi sobrang mahal, this is the best option, nasabi ko. Since 1911 siya, marami naman siyang aftermarket parts na available, and also yung mga accessories. So hindi ka lugi, napakadali niyang bihisan. So ayun, yun lang yun yung review natin dito sa American Classic 2 1911 ng Metro Arms Corporation. Napakaganda. Sobrang luxury ng feel ng firearm. So yun lang, thank you for watching my video. Don't forget na mag-hit ng like and mag-subscribe dito. So antayin nyo yung next video natin sa range, gagamitin natin to. Thank you very much.